Okay, ngayon fast forward naman tayo. Kasi ngayon naman ay pag-uusapan natin ang future trends sa system analysis. At syempre, hindi kumpleto ang future to kung walang AI at machine learning. Yes, dito na papasok ang matitinding mga smart systems na kagaya ng na kaya ng mag-analyze ng data almost on their own. So ngayon, eh, paano nga ba makakatulong ang AI at machine learning sa system analysis? Well, dalawa sa pinaka-main uses ngayon ay predictive maintenance at anomaly detection. Una, ang predictive maintenance, ito yung paggamit ng historical data para i-forecast kung kailan pwedeng masira ang system. Para may system mo. So, sa example na to is Splunk IT Service Intelligence. Gumagamit ito ng machine learning para i-predict ang mga downtime bago pa sila mangyari. So, may chance kang maiwasan ng disaster bago pa ito tumama. So, prevention is better than cure, lalo na sa tech systems. Second is the anomaly detection. Anomaly detection is automatic ang nang hinahanap ng system kung may weird na behavior o performance pattern na pwedeng maging problema. Imagine this, si IBM Watson Analytics kayang ma-detect kung may irregularities sa metrics mo. Tapos magbibigay agad ng alert para maayos agad. Less stress, more control, and all thanks to smart analytics. Ngayon naman, ay pag-uusapan natin kung ano yung self-healing system. So, ang self-healing system, ito ay ang system na kayang ayusin ang sarili nila kahit walang human intervention. Galing, di ba? Example na ito si Kubernetes. Kapag may container na nag-fail, automatic na itong nire-restart. At kung kulang ang resources, it scales up using its horizontal pod autoscaler. So kahit habang tulog ka, busy siya nag-aayos ng sarili niya. So, pangalawa is automated tuning. Automated tuning naman ang sagot sa ever-changing workloads. Ibig sabihin, ang system ay nag-a-adjust ng settings in real time based sa demand. Example, si Dynatrace Davis engine. Automatic niya ang fine-tune ng settings para ma-optimize ng resources, lalo na sa peak hours. Hindi mo na kailangan mag-manual adjust kasi real-time siya nagre-react para siguradong smooth ang system performance. So from self-repairing systems to dynamic tuning, AI is changing the game. Hindi lang ito pang future. At nangyayari na ito ngayon. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang cloud computing, edge computing, at IoT integration. Ngayon, ang cloud computing, ito ang pag-monitor at pag-analyze ng performance gamit ng cloud-based platforms. Ang goal, real-time insights kahit gaano pa kalaki ang distributed ang system mo. Example, AWS CloudWatch. Kaya nitong i-monitor ang buong application mo na naka-host sa cloud from servers to services, real-time and scalable. Ang sarap ng centralized monitoring pag ito ay nagamit mo. Edge computing. Kabaligtaran ng cloud in some ways. Instead of sending data sa cloud, dito na mismo sa device or sa edge ng network pinaprocess ang data. Why? Para bumilis ang response time at bumaba ang latency. Perfect para sa mga situations na real-time decision making ang kailangan. Ang example nito is Cisco Edge Solutions. Dito ang critical data, like sa health monitoring or security systems, pinoprocess agad sa mismong source nang walang delay. At lastly is ang IoT or Internet of Things. Dito, ang mga smart devices ay nagko-collect ng performance data 24/7 mula sa iba't ibang environment. Example nito is the Siemens MindSphere. Gumagamit sila ng IoT sensors sa mga industrial machines para ma-monitor ang health ng equipment at ma-optimize ang performance. Connected lahat kaya ang data analysis ay tuloy-tuloy. Okay, next naman natin is itong mga ito. The first one is the advanced security measures. Security is the key,
lalo na ngang sobrang valuable ng data. Kaya ngayon, ginagamit na rin ng AI para bantayan ang system real time. Example, si Darktrace Enterprise Immune System, parang sa body natin. Nag-i-scan siya ng network traffic 24/7 para ma-detect ang possible threats or breaches bago pa sila makasira. Para kami digital immune system. Ngayon naman is next big data and real-time analytics. Ito yung pag-process ng napakalaking amount ng data para makakita ng trends at makagawa ng smart decisions. Example, Apache Spark. Super bilis na mag-process ng malalaking datasets. Tapos, gamit ang Tableau or Power BI, pwede mo nang i-visualize lahat ng insights into clear and interactive dashboards, from raw data to real-time action. Next is the data-driven optimization. At dahil may real-time data ka na, pwede kang rin gumawa ng data-driven decisions agad-agad. Ito yung tinatawag na data-driven optimization, kung saan yung systems nag-a-adjust ng configurations based sa live performance data. For example, is si Power BI. Meron din siyang integrated dashboards na ginagamit ng IT teams para makita agad kung may issue and take action right away. Hindi na reactive, kundi proactive ka na ngayon sa system management. So, okay, alright. Quick recap lang tayo. Future system analysis is leveling up thanks to powerful tech like AI, automation, cloud edge, integration, IoT, and big data analytics. Dahil sa mga to, kaya nating mag-proactive maintenance, mas secure ang systems at real-time na ina-optimize ang performance. Ibig sabihin, mas smarter, mas mabilis, at mas reliable na ang mga system natin. So if you want to become part of the tech future, ngayon ay mas need mong magkaroon ng time to learn and master these tools. So yun lang, and thank you.